araw mga kasolar. So muli tayo nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa Anli Solar or Trina Solar dito sa Angeles, Pampanga branch. At bago natin na pick upin ang nabili natin na dalawang piraso na Hi-G 16S300 pero 280 ampere hours ang capacity nito, ay kinakailangan munang pabuksan natin So initially ay makikita natin dito kung tama ba ang capacity na makikita natin sa LCD kasi madali lang naman tingnan yan dahil ang BMS na nakalagay dito ay yung merong CAN bus. So ibig sabihin may CAN port ito na pwedeng mag-communicate sa DEA inverter. Kaya lang walang kasama ito na mismong communication cable. So pinatanggal ko muna at nang madukot natin dahil may sariling battery breaker ito at saka tiny switch. So ayan, nasa ibabaw yung manual. At mabigat-bigat din ito kasi nasa 150 kilos kung kasama yung mismong paleta. So ayan, 150 malaki, mataas, 56 volts pinakamataas, low voltage 44.8, 5 voltage protection. Sige, check natin ito. Napicturean na ba ni boss niya? Picturean na, hindi pa? Picturean daw niya ito. 75% okay na. Grabe, samay na. Ito. $52.8, okay. 75% parehas, pwede nang iparallel. CAN 485 dry contact, okay. Sige, okay tayo. May adjuster pa yung meron tayong dalawang battery na in-install dito. Ito ay one solar, pero ang talagang cell niyan, ang pangalan ng cells na 16 series. So ibig sabihin 16 na piraso bawat battery pack ay Hi-G. Ito yan, Hi-G. So yung 16S na yan, ibig sabihin ay 16 series. Para makaabot tayo sa 51.2 volts na nominal voltage, kailangan nating i-series ang bawat isang cell. So yung 16 cells na yon ay naka-series at bawat isang cell ay 280 ampere hours ang capacity. So itong 300 na ito ay sa pagkakaalam ko, hindi yan amperahe, hindi yan capacity, kundi yan ay model lang, model ng Hi-G. So model 16S3, pero ang laman yan ay 280 ampere hours. Okay. So dalawang piraso yan na 280 ampere hours at ipapakita ko yung actual na capacity niyan. Ayan, so eto, punta tayo sa capacity. Ayan, so sa ngayon yung full charge capacity ay 280 ampere hours. Okay. Ayan. At yung remaining charge niyan ay 196.1. So kitang-kita naman bagong-bago kasi wala pa, zero pa yung nakalagay sa cycle. So yan yung cycle life ng ating battery. And since LiPo4 ito, talagang matagal, mahaba ang cycle life nito.
So nasa 6,000 cycles yan. At kung kukunin mo yung buhay niyan sa taon, i-compute mo, ay divide mo lang yung 6,000 sa 365 at aabot yan ng 15 years. Mahigit kung tama lang ng range ang ating ginamit na parameter settings. At dito merong label yan, may parameter settings yan na nakalagay na rito, nakadikit na sa gilid ng battery na to. At bukod dyan, ipapakita ko mamaya yung actual settings na ginawa natin. So ang rated capacity natin, ulitin ko lang, na 280 ampere hours yan. At yung equivalent power niyan in terms of energy sa watt hours ay 14.3. At yung high voltage protection yan nasa 56. So ibig sabihin yan, yung high voltage protection, ang gagana dyan ay yung BMS or battery management system na nasa loob nitong battery na to. At ang protection niya para sa low voltage ay 44.8. So maganda yon kasi yung 44.8 ay dapat ma-synchronize natin dun sa setting ng inverter para hindi na natin mapaabot doon. At bukod doon sa hindi na natin paabutin sa ganyan na state ng charge niyan, ay nakakatulong yung medyo mas mataas ang low voltage mo compared dyan sa label na yan, dahil nga yung cycle life ay hindi na maapektuhan. So yung maximum discharge current ng BMS na nakalagay dito ay 200 amperes. So kayang-kaya niya na hugutan ng 200 amperes. Pwede tayong mag-charge dyan ng maximum charge current ng 150 amperes. So maganda yung BMS nito kasi hindi yan kagaya ng mga ibang BMS na pagka ang discharge mo is 100% ay 50% lang yung pwede mong gawing charging current. Pero ito ay 200 amperes ang maximum discharge current, pero yung kanyang charge current ay 150 na supposed to be 100 lang. So mas mataas yung discharge current, pero hindi naman naging 50% lang. Instead 75% nga yan yung maximum charge current. So papakita ko yung setting natin sa DEA inverter. So sa ngayon mga ka-solar ay wala tayong communication cable, kaya mapapansin nyo naka-use battery ako. Yung battery mode natin use battery yan, ito. Kasi yung ating communication cable ay hindi available dito sa dalawang type ng battery na to. Pero pwede naman tayong maglagay niyan, kaya lang kukuha tayo ng communication cable. So yon, pwede nating isaksak sa CAN bus. May CAN port dito sa loob at direkto din sa CAN ng battery nito. So yung BMS niyan ay merong CAN port. At yung RS485 ay i-connect natin dito para yung RS485 nito at saka ito ay mag-usap. Then papunta rito sa inverter. Kaya lang kakailanganin natin ng switching ng DIP switch. So meron na rin ako naituro kung paano gamitin yung DIP switch niyan or yung dip switch. So sa ngayon kasi wag muna natin bugbugin at bagong-bago pa lang nating na i-connect ito, ay nilagay ko muna sa battery capacity, which is yan naman talaga dahil 280 ampere hours yan. So 560. At sa ngayon medyo bine-baby muna natin 85 amperes muna yung ating max discharge, pero sa BMS niyan ay nakalagay dun 150. At maximum discharge natin ay 95 amperes. Pwede namang iset yan later on, kaya lang nasa startup pa lang tayo, kaya wag muna nating abusuhin. So punta tayo doon sa setting natin ng battery voltage protection ng ating BMS, yung battery para dito sa 56. So ibig sabihin yun na yung pinakamataas. Kaya nilagay lang muna natin ang float natin sa 55.2 at yung absorption dapat parehas yan sa equalization, kasi ang equalization ginagamit lang naman yan sa lead acid. At kailangan natin ilapit yan sa absorption, so 55.5 lang yan parehas.
So ang shutdown natin instead na 44.8 ay ginawa natin 45.5. At yung lobat natin 46.5. Yung restart very common naman yan na pagka namatay ang inverter mo at gusto mong gamitin uli yung output ay kailangan umabot muna sa 52 volts. So yun ang ating setting para dito sa One Solar na battery Hi-G 16S. So yan lang muna ang ating update dito sa One Solar Hi-G 16S 300 na 280 ampere hours ang capacity. So maraming salamat sa panonood at usap tayo sa susunod na video. At muli ang inyong kasolar, si Solarens.